aking YouTube channel, ang Madiskarteng Waray. Gagawin ko ngayon ay gagawa po ako ng sapin-sapin na lalagyan natin ng bukayo. Masarap po itong kaiba. Sapin-sapin, may bukayo at may latik pa. So ang una nating gagawin bago tayo gumawa ng sapin-sapin, gagawa muna tayo ng bukayo para mamaya makikita nyo kung paano nga ba natin pagandahin ang ating simpleng kakanin. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-arrange, i-plate natin ang ating simpleng sapin-sapin at alam ko na makakatulong po ito sa inyo. So umpisahan na po natin, gagawa na po tayo ng bukayo. Ang una kong gagawin, itong 2 cups kong biniling buko. Pagka bumibili po kayo, sabihin nyo pang bukayo po. Ayan. And then ito naman ay 1/3 cup. So ayan, isasalang na muna natin ito. Pagka sticky na po siya, yun po ay bukayo na. Ito ay sinalang ko na po siya sa ating mahinang apoy at hihintayin lang po natin maging sticky ang ating buko. Dahil ito ay gagawin nating bukayo at ilalagay natin sa ating sapin-sapin. Halu-haluin lang muna natin. Huwag kayong maglalagay ng tubig. Huwag niyong lalagay ng tubig. Hayaan nyo ang ating asukal lang ang maging. So, ayan. Ang ating sapin-sapin, gagawin nating kakaiba. Para maiba naman tayo sa iba. Para maiba naman tayo sa iba. Para ang daming iba. Ayan. Hintayin natin siyang maging sticky ang ating lumo. Pero hindi pa po siya okay. Hintayin pa po natin lumapot yung ating parang sabaw. Ayan. Pagka lumapot na yan at konti na lang, okay na po ibang ating bukayo. Tuloy-tuloy lang po natin. Ayan. Halo-halo ko lang siya. Isa lang nyo. Halo-haloin lang. Ayan na po siya. Parang nagtutubig. Pero pagka okay na yan, pagka ang pictures niya po mga kawaray ay marapot sa dito, okay na po mga hintayin lang natin at haluin. Lalagyan ko po siya ng balat ng kalamansi para mayroon siyang konting lasa. Lalagyan ko po ng konting asin. Ayan. At lalagyan ko din po ng balat ng kalamansi. Ito na po siya. Nilagyan ko po siya ng balat ng kalamansi para mayroon siyang konting lasa. And then nilagyan ko din siya ng konting asin. Lapit na po ito. Lutuin lang natin yung konting balat ng kalamansi para may lasa po itong ating bukayo. So ayan, pag nakikita niyo po ganito na, ayan, malapot. Okay na po. Ang susunod naman po natin, aside na po natin ito. Okay na po itong ating bukayo ginawa. Ang susunod naman po natin gagawin ay ang latik naman po. Latik naman ang gagawin natin. Isang cup. Ayan. Simpleng sapin-sapin ay pwede nating improve pa para tayo lang ang mayroong ganito. Para kakaiba itong ating gagawin sapin-sapin. Hayaan lang po natin munang kumulo. Kumukulo na siya. Ano na lang natin. Halu-haluin lang natin. Para hindi po siya masunog sa ilalim. Malapit na po ito. Pagka nakikita nyo kumukulo na siya, saglit na lang yan. Ayan. Halu-haluin nyo lang. Ito na po itong latik na po ito. Ayan. Halu-haluin lang natin. Kunting tiyaga lang at magiging latik din po ito. Ito po ang nagpapasarap ng ating sakit na po itong ating sakit. Ang ating latik. Sorry. Umpisa na po siyang maging golden brown. Ayan. Napakabango niya. Mag-uumpisa na po siya. Ayan. Golden brown na po siya. Malapit na po itong maluto. Kung napapansin yung ganito na po ang kulay niya, patayin nyo na po ang apoy. Hindi naman po pwede nating sunugin to at papangit ang lasa. Pagka ganito na po ang kulay, ayan po, pagka ganito na ang kulay, okay na po ito. Huwag na huwag nyong iitimin pa dahil hindi na yun masarap ha. Ganito po, parang gold na siya. Ito. Okay na po ito. Tapos na po ito. And then, tatabi na natin at gagawa na tayo ng palitan. Ito po ang ating gagawin. Itong glutinous rice ko to ay 5
ating glutinous rice ay 5 cups po ito. All-purpose flour ay 2 cups po siya. Pinagsama ko na po ha. Ating asukal ay 3 cups po siya. Ayan. Gata ay 2 cups po. Ilagay ko po ito, aking gata. 2 cups, mas maraming gata, mas masarap. Tandaan niyo po yan. Madaling tanggalin sa ating mold. Sa ating mga mold. Na nilalagyan ng ating sapin-sapin. Aking Alaska. Yan, lalagyan ko po siya ng aking Alaska iba. Isang angkan po ito. Nilagyan ko po siya ng isang angkan. Aking condensed. Ito yung pangpasarap din. Pangpalasa din po ito sa aking mga kakanin. Isang kanang condensed din po ito. Pinaka-kuli na po siya. 2 cups din po ito. Okay na po ang textures nito. At ito ay sasalain ko na. Salain po muna natin para matanggal talaga natin ang pamuo. Ayan. Magandang sinasala natin lahat kasi para matanggal yung buo niya. Ayan. Pagka gumagawa kayo nito, mas magandang sinasala niyo. Kasi hindi natin may iwasan, may pamumuo pa. Ay, nasala na po natin. Pagkasala natin, hahatiin po natin sa 3. Kasi 3 kulay po ang gagawin natin. Ayan. Start muna tayo sa tag sa 3 cups. Ayan. Dahil lalaki ang magbe-birthday at nag-order nito mo, yellow at green ang gagawin kong kulay. Ito din po ang request ng nag-order sa akin. Talagyan ko na po siya ng ating food color. Itong food color, tanong kayo, ito ay powder po siya, tinunaw ko lang. Ayan, dahil ito ay, ano naman po, mga kakanin, powder lang po ang inilagay ko dito. Tinunaw ko lang po siya. Ayan, lagyan na po natin ng kulay. Sunod ko naman pong lalagyan. Ito ay tinunaw lang din po powder. Kung mayroon naman kayong hindi powder, pwede rin naman. Okay lang din. Ayan, blue. Blue ang aking gagawin sa gisa. Blue dahil ito ay ganun. Ay, green na po itong aking ilalagay. Dahil mayroon naman akong green flavor, ay yung aking buto pandan, lalagyan ko din siya ng kalahating teaspoon lang din. Habang ginagawa ko ito, ako ay nagpakulo na ng aking tubig. Ayan. Konting flavor lang. 1 half lang. Okay na to. Ilalagay ko na po ang ating sapin-sapin. Ayan. Ilalagay ko po ay 1 tablespoon po. 1 tablespoon. First layer ko ay ang yellow. Isasalang ko naman po ito ng 5 minutes. And then, papatungan ko ulit ng ibang kulay. 5 minutes na po. 5 minutes na nakalipas. And then, lalagyan ko, ibabaw ko na po itong aking blue. Ayan. Blue po. Ibabaw ko. 5 minutes na. Ilalagay ko naman po ang aking blue. Then, 5 minutes ulit. Ang green naman, ang last naman, ang ilalagay ko. Sinalang ko na po. Ayun, hanlitin mo ito sa aking design na flower. Pero yung ginawa ko kanina, 15 minutes lang po yun. Hindi ko na po siya pinagpatong-patong ang kulay. Kasi gagawin ako doon. Ano mamaya. Ayan, 15 minutes yung ginawa ko kanina, yung walang patong. Ito namang mga bulaklak, ang may patong ay 5 minutes. After 5 minutes, magdagdag ulit ng kulay. Takpan ulit natin. And then pagkatapos ng 5 minutes, hahanguin na natin. Ayan, tapos na po natin ito. 5 minutes. Tapos na po tayo magluto. Itong aking ginawa kanina, ayan, iba-ibang po. 15 minutes ko lang po ito sinalang. And then pagkatapos kung hinako ko na siya, ilagay ko muna siya ng latik sa may gilid. Ayan, para mamaya, pagkakunin na natin sa ating model, hindi na po siya mahirap. Madali na lang po. Ganito lang po. Kaya nilagyan ko po siya ng mga latik sa ibabaw. Ang susunod natin gawin, ito po. Ayan, magdi-design na po tayo. Ayan. Ang una kong gagawin, ang una kong i-design ay ang aking yellow na kulay. Ganito lang po siya. Dapat
manipis ang paggawa natin. And then, lalagyan natin ng latik. Lalagyan natin muna ng latik sa ibabaw. Kahit kunti lang. At itong bukayo. Lalagyan natin ng bukayo. Kahit kunti lang din natin ng bukayo. Ipo-fold natin siya ng ganyan. Fold. And then, lalagyan natin na siya ng dahon ng saging. Dahon ng saging. Ilalagay natin. Pagka-fold, sa dahon ng saging ang ilalagay. Ganito po. And then, ganyan. Ayan, ganyan. Isang bilao. Ito ay 700 po. Procedure lang po tayo. Hindi po ulit ang gagawin natin. Hindi na po nag-vlog mo kasi tawag doon. Mas maganda yung pinanay ko. Pero malinis naman po po mga kawayo. Pero tawag nyo kaya mag-aalo na ng pinakaway. Ulitin ko, nilagyan ko muna lahat. Nilagyan ko muna siya ng laki, mga kawaray. And then, nilagyan ko lang siya ng bukayo. Ayan, kahit po lang mga kawaray. Lagyan po siya ng bukayo. Ayan. Ito yung paninang ginawa natin. Lagyan na lang muna siya. Ganyan po. Ang pagtanggal po ganyan, baliktarin lang siya. And then ganyan. Ito naman, kung aming bulaklak, hindi na natin siya lalagyan ng bukayo. Ang ilalagay na lang natin dyan ay yung ating latik. Ganyan lang, napakasimple lang pagdidesign natin. Sana nasundan niyo po ako at sana naiintindihan niyo po ang aking paggagawa nito. Kawaray. Alam ko na maraming mga customer kayong makukuha pag makita ito. Itong aking picture, mag-post ko po ito sa aking page, Cake by Ate Jazz, at sana mapasyalan. At yun po ay pwede nyong hiramin. Ito na, lagyan na natin. Tapos na natin lagyan ng parang bulaklak. Ayan, di ba? Napakaganda. Hindi kayo makakakyan. Kung ito ang ayan, lagyan natin ng konting bukayo. Para ayan. Tapos lagyan natin ng latik. Ayan. Lagyan natin siya ng latik. Pagbuhan natin ng latik. Ayan. Tapos na natin design ng ating sabihin. Ang babalutin ko yan ng cling wrap at then tataliin ko siya. Lalagyan ko siya ng ribbon. Kung nagustuhan niyo po itong aking vlog, ang aking video mga kawaray, sana isubscribe niyo po ako. At mag-invite kayo ng mga friends na kabulad ng mga nanay na kailangan nila ng idea kung paano ang kikita ngayong pandemya. Hanggang sa susunod at sana may natutunan kayo. God bless po sa ating lahat at hanggang sa susunod na video. Salamat po sa inyong panunood. Kay basi manaring si ngan magbukat sin gidam